ayokong i-give up yung YouTube channel ko kasi talagang pinaghirapan ko 'to. Annyeong Tsugadol! Good morning! Ngayon ay 8 AM. Kakagising ko lang. Tuwing umaga, talagang alam mo, ang kati ng ilong ko. As in, ang kati ng ilong ko. Tapos lagi akong nababahing. Pero, okay lang naman kasi tuwing umaga lang naman. Siguro mga ilang minuto lang. Pero nung mga nakaraan, like, nung winter, as in mga January, ganyan, February, grabe yung ko, yung allergy ko. Talagang pag naumpisahan, sipunin ako sa umaga, hanggang maghapon na yan, hanggat hindi ko iniinuman ng gamot. Pero ngayon, pansin ko naman na tuwing umaga na lang ako nagbabahing and yung kati ng ilong ko. May ako, allergy po to ha. Kaya kung napapansin nyo minsan na parang ngongo ako, dahil po yun sa allergy ko. Makati yung ilong. May sipon. So anyway, kahapon pala pumunta si Korean Namo dito, nag-walking kami. Kasi dito sa place namin, may maganda dito na magandang lakaran. May pond doon. Pero yung pond na yon ay man-made po siya, hindi natural. So, ayun. Ang ganda doon. Nakita yun ni Korean Namo kasi nag-post ako sa Facebook ko. At yung pond na yon, yung area na yon, maganda po talaga siya. Lalo na pag may cherry blossom, ang ganda-ganda doon. Pero ngayon, dahil nga nag-extend yung winter, medyo delay yung pag-bloom ng cherry blossom kumpara nung mga nakaraang taon. Dapat pag ganitong date, 'di ba? March na, malapit na yung end of March. Siya, dapat yung mga puno, may mga makikita mo talaga na lumalabas na ng konti yung mga yung mga cherry blossom. Pag nag-bloom 'yon, maganda na siya. Kaso ngayon, kung titignan mo yung mga sanga-sanga ng puno, as in napakakonti pa lang yung nilalabas niya na magiging flower. Dapat ngayon medyo malaki na yun eh. Pag yung mga usual talaga ha, na magbo-bloom yung cherry blossom. Kasi nauunang mag-bloom ng cherry blossom dito sa Busan kumpara sa ibang part ng South Korea. Kasi mas warm dito sa Busan. Dapat mga end of March to first week of April, ganyan. Na yan, as in bloom na dito sa Busan. Pero yun nga, ngayon is wala pa. So baka baka first week of April to second week of April yung pag-bloom ng cherry blossom ngayong taon na to kasi nga ang lamig. Nagkaroon pa ng snow dito sa Busan ngayong March. Alam niyo ba talagang first time kong naranasan na mag-snow sa Busan ng March. Kadalasan, pag nag-snow dito sa Busan, di ba, once in a blue moon, mag-snow sa Busan. Kadalasan nag-snow yan mga December, January. And, ang oras ng snow ay madaling araw kasi doon talaga malamig, di ba? Pero ngayong taon na to, nakakapagtaka. Unang snow, opo, ilang beses nag-snow sa Busan. Unang snow, mga 11 a.m. Oo, di ba? 11 a.m. Tapos, ngayong last na snow ay mga 2 a.m. Ganyan. 2 p.m. 2 p.m. Mga ganyan. Around ganyan na time. Di ba? Parang nakakapagtaka. Tapos hindi lang as in konti yung snow. As in makapal talaga yung snow. Tapos, nung araw na yon yung last na snow, umaga pa lang, mga 11 a.m., siya, may pumapatak na ng mga konti-konting snow kahit maaraw. Tapos, pagka mga 2 p.m., ganyan, around 2 p.m., doon lumakas, sobrang lakas, kasama yung hangin. Tapos, after nun, mga gabi naman, nung naglalakad kami ng asawa ko sa labas, may pumapatak din ng mga konting snow. Grabe talaga. As in, sobrang malala yung climate change. So, ayun, nag-walking kami ni Korean na kahapon. Dapat ang walking ko is 4 p.m. pero dahil hindi siya pwede ng hapon, so pumunta siya dito dumating siya ng 6:45 and nag-walking kami ng 7 a.m. Sobrang aga niya. Kasi 'di ba taga Gimhae siya. Mga nasa 45 minutes away Gimhae to dito sa location namin. May sasakyan naman siya. And yung papunta dito is dumadaan siya sa expressway
or highway, ganyan. Kaya kahit na paano is 45 minutes lang yung itating travel niya. Pero mabilis siya na kasi highway tsaka expressway yun. So, ayun, magaling siya mag-drive. Kaya pinupuntahan niya ako dito para mag-walking. Nakakatuwa. Thank you so much kay Korean Namo sa effort niya na, makasama din ako mag-walking. Kasi medyo nakakatamad din daw mag-walking mag-isa. So, naisipan niyang ayain ako mag-walking. Anyway guys, ngayong araw din na to ay sobrang mabibisi kami ng asawa ko. Kasi magbabox kami ng kasabay namin sa mga hindi pa nakakaalam dyan. Di ba nagbibenta kami ng Korean products, tapos nisend namin sa Pilipinas. And ngayon magbabox kami. Tapos isisend namin doon sa cargo company. Kasi bukas, sa 23, pupunta kami ng Jeju. Jeju, Jeju, Jeju. 23 hanggang 26 kami sa Jeju. Kasi meron kaming customer sa tour, sa mga hindi din nakakaalam dyan. Tour guide kami dito sa Busan. Pero, pwede kaming mag-tour sa ibang part ng South Korea. Kaso nga lang, kung out of Busan, kagaya ng Jeju, siyempre, kami yung asawa ko yung tour guide. Kasi asawa ko, siyempre, siya yung nagde-drive. And siya talaga yung tour guide. And ako yung pinaka-assistant. Kasi minsan, hindi pa ganun kagaling yung English ni Mr. Dax. Kaya, minsan yung customer, hindi niya maintindihan yung sinasabi. Kaya ako yung parang translator din. Ganun. Assistant translator. So, kasama ako. So, may mga customer kami, kagaya niya, pwede kami mag-tour sa Jeju. Tutour namin yung customer namin sa Jeju. Ang problema lang doon, babayaran kami ng customer like sa yung airplane ticket, balikan, Busan to Jeju, Jeju to Busan, sagot yun ng customer. Tapos, yung hotel, sagot din ng customer. Pero, yung hotel naman, guys, hindi naman kailangan na maganda yung hotel na ibubuk para sa amin kasi hindi naman kami tourist doon. Kumbaga, kahit yung pinakamurang hotel, matulugan lang, is pwede na sa amin ng asawa ko. Oo, ganun naman yon. And yung ano namin, yung sale namin dito sa Busan at saka sa Jeju ay same lang kasi nga same lang ha, yung sa per day, same lang. Pero mas mapapamahal pa din yung customer kasi nga 'di ba may plane ticket, may hotel. So, and kami naman is kami nang bahala doon sa sasakyan kasi pagpunta ng Jeju, yung sasakyan namin hindi namin madadala sa Jeju. Oo, kasi 'di ba mag-airplane. So, mag-rent kami ng sasakyan doon and sagot na namin yung rent ng sasakyan, pati yung mga gasoline. So, ang extra lang talaga na babayaran ng customer is yung airplane ticket, hotel, and syempre yung food namin. Sagot yun ng customer. Oo, kasi malayo kami sa Busan, di ba? Pero pag nasa Busan kami, syempre, wala nang gagastusin ng customer na hotel para sa amin kasi Busan naman yung bahay namin. Oo, hatid sundo namin sa hotel nila sa Busan. And, ayun, wala masyadong extra. Medyo mapapamahal lang talaga pag out of Busan yung request ng customer na itutur namin sila. So, ayun. Bale, sa 23, March 23 ay magtutur kami. Kasama kami ng asawa ko sa Jeju. Then, after nun, may tour din dito sa Busan. Same customer. Yung customer namin sa Jeju, yung pupunta ng Jeju, ay customer din namin dito sa Busan. Nasa yun, nasa 1 week guys. 1 week yung tour namin. So, thank you so much, God. Thank you for, sa provision na may customer kami, di ba? Maraming salamat. Iba talaga si Lord. Alam niyo yun. Iba siya pag siya yung nagpo-provide. Talagang ibibigay niya yung mga needs mo. Grabe yung tiyan ko. Maano siya, umiikot-ikot. Tapos tumutunog. Pero hindi ako gutom. Pero tumutunog siya. And i-share ko lang pala sa inyo, kung napapansin nyo, yung mga matatagal kong supporters talaga dito sa YouTube ko. Alam nila yung story ng pagbablog ko. And nakikita nyo naman yung mga views ko, hindi talaga as in madami. Pero alam nyo, itong YouTube ko, mas marami akong viewers sa Facebook page ko kaysa dito sa YouTube. Pero ayokong i-give up yung YouTube channel ko kasi talagang pinaghirapan ko to. Kasi hindi naman tayo, di ba? Hindi naman tayo sikat. So, kailangan
suportahan ka sa mga ibang kagaya mong vloggers, panunuorin mo yung video nila, and panunuorin nila yung video mo. Ganun po yung kalakaran pag nag-uumpisa ka po sa social media. So, nag-effort po talaga ako sa YouTube channel ko na to. And ito yung naging stepping stone ko para makilala ko ng mga customer ko sa pasabay ko, yung pagbibenta ko ng Korean product, and para makilala din ako ng customer ko sa pagtutour guide. Kaya sobrang thankful ako sa YouTube channel ko na to. Kaya kahit wala ako masyadong views dito, pinupush ko talaga siya. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Kasi dito nagsimula ang lahat. Yeah. Diba? Dito nagsimula ang lahat sa YouTube channel ko, and marami na akong kakilala. Dati may grupo kami, lahat kami is nandito sa South Korea. May grupo kami, puro asawa kami ng Korean, and mga vloggers din yon. Ilan din kami, kami talaga nagtulungan para ma-monetize ang isa't isa. So, doon ako na-monetize sa grupo na yon, nagpe-play kami ng mga video namin. And sa grupo na yon, ako na lang yung parang natitira. Ako na lang yung natitirang masipag mag-upload. Ang iba is nag-give up na kasi nga wala talaga napapala sa YouTube. I mean, sa mga kagaya namin, small YouTuber, ganyan, walang sahod na malaki. Oo, mas marami yung time. Alam mo yung parang networking. 'Di ba? Parang networking na sabi nila is, ay, part-time lang 'to, malaki yung kikitain. Ganun din sa YouTube. Akala nyo, part-time lang. Pag may time ka lang, mag-upload ka. Pero hindi. Kasi kakainin yung time mo, mag-video, mag-edit, and kung hindi ka sikat, syempre kailangan sumuporta ka sa mga kagaya mo ding vlogger, di ba? So, nauubos din yung time mo. Kaya, hindi din okay talaga na hindi din okay yung pagbablog ko kung wala ka talaga napapala. Pero kung talagang gusto mo, mahal mo, nai-enjoy mo, kahit wala kang views, kahit wala kang sahod dyan, di ba, tuloy lang. Parang ako, kasi mahilig talaga akong dumaldal. Oo. And sa totoo naman, thanks God, kasi may napala naman ako sa pag-YouTube channel ko. Kagaya ngayong pasabay ko, di ba? Yung mga customer ko, nagtiwala sa akin kasi sa YouTube ko, nakikita nila ako, alam nila na kung magloko ako, nandiyan yung mga video ko, pwede nila akong i-post. Yung mga video ko, pwede nilang i-edit yan. Gawing, scammer. Mga ganyan, di ba? Madali nila akong mahahanap. And, yun nga, dito nagsimula yung pasabay ko, pati yung pag-tour guide ko, yung mga customer ko, dito din ako nakilala. So, sobrang laking tulong sa akin ng YouTube. Kaya hindi ako hindi ko talaga siya gini-give up. Kahit wala akong sahod. Kahit walang, sa YouTube ko, siguro sumasahod ako dito. Once a year. Oo. Once a year po talaga, sahod ko dito. Char. Pero, kahit pa paano, okay lang naman. Lalo na ngayon, medyo nabibusy ako, 'di ba? Kasi may pasabay, tapos may tour, kaya hindi ako nakakapag-vlog. Hindi ako nakakapag-upload once a week, ganyan. So, pasensya na po. Minsan na-upload ko yung mga short video lang din para meron lang din akong update sa YouTube ko. Oo, medyo nakakasad, 'di ba? Pasensya na po sa mga naka-antabay. Ang lalim ng antabay no? Pasensya na sa mga legit. Mga nandiyan na supporters ko, pasensya na po talaga. I am so sorry na hindi ako nakakapag-vlog ng maayos ngayon kasi, you know, minsan tinatamad, minsan busy talaga. Oo, busy talaga. And minsan, kagaya niyan, kahapon, di ba kasama ko si Korean Namu, maraming mga nagko-comment sa akin sa YouTube ko na video na hinahanap nila si Korean Namu, miss na daw nila si Korean Namu. So kahapon, di ba kasi magkasama kami, nag-walking kami. Gusto ko sana mag-vlog kasama siya. Pero ayoko din kasing sirain yung moment na gusto ni Korean Namu is mag-walking. 'Di ba? Yung ganun, yung parang ma-refresh yung, ma-recharge yung feeling mo. Kasi kung nagba-vlog ka, nakaka-distract ng moment. Kasi maya-maya kailangan magsasalita ka, magbi-video ka. Yun yung naisip ko. Kasi syempre gusto ko din namang ibigay kay Korean Namo yung yung parang mag-enjoy siya habang nagwo-walking. Kasi yun nga yung pinunta niya sa lugar namin, 'di ba? Mag-walking, makita yung ganda ng paligid, 'di ba? Tapos ako magba-vlog ako, 'di ba? So,
hindi na lang ako nag-vlog para ano, para mas maka-focus ako makipagkwentuhan kay Koreanam. Kasi nakakahiya naman, nag-effort yung taong bumiyahe dito. Tapos ako magbablog lang ako, nakasama siya, 'di ba? So, yun yung ano ko na parang, okay, wag na ako mag-vlog. Pero may short video ako na ilalagay na lang dyan. Kahit pa paano may mga video lang naman ako na parang short clips lang. Oo, na kahit pa paano may ebidensya na kasama ko siya. Oo, yun lang. At nag-picture-picture lang kami. Ganon. Good morning. Kape tayo! Kape! So, wala akong wala din akong na-vlog kahapon. Kasi nga, yun nga, hindi sa lahat ng pagkakataon is, di ba kunya, parang nagbablog ka, vlogger ka, hindi sa lahat ng pagkakataon is, pag may na-meet ka, o lalabas ka, o may party dyan, is panay ka vlog ng vlog. Kasi, syempre titignan mo din yung mga kasama mo, kung komportable ba sila, or kung hindi mo, dapat kasi na-enjoy mo din yung moment. Naki-enjoy mo din yung moment ng pinupuntahan mo. Ganun kasi ako, kaya hindi ako nakakapag-vlog. Oo, lalo na pag, kunyari, first time ko sa isang lugar, madalas dyan hindi ako nagva-vlog pag pumupunta ako doon. Kasi, gusto kong i-enjoy yung lugar. 'Di ba? Sayang naman yung pupunta ka sa isang lugar na yun, tapos hindi ka makapag-enjoy. Iba kasi yung tawag doon? Iba yung busy ka sa kaka-vlog, kaka-video. Iba yung pakaramdam kaysa dun sa wala kang ginagawa, like, titignan mo talaga, i-enjoy mo talaga yung paligid, tsaka yung moment, ganun. So, yun po ako. Kaya hindi ako madalas nagkakaroon talaga ng vlog. Kaya ito madalas ang ginagawa ko, hindi pa nakikipagkwentuhan na lang ako sa inyo. Kasi, dito ako may time. Dito yung ko yung parang, moment ko para makipagkwentuhan sa inyo. Pero, sa Jeju, asahan nyo na kahit may customer ako doon, di ba? Kahit papaano sisingit-singit ko yung pagva-vlog para naman makapag-video din ako. Pero siguro yung vlog ko sa Jeju is cut lang kasi syempre 'di ba customer din 'yon, trabaho din 'yon. So hindi pwedeng focus ako sa pagba-vlog ko. Pasensya na, makati yung ilong ko, guys, sorry. Makati siya. So ayun na nga, hindi ako pwedeng mag-focus sa pagba-vlog ko pag sa Jeju kasi trabaho 'yon. Customers yung priority namin doon na ma-enjoy nila. So, ayun guys, yun ang gusto kong i-share sa inyo. Pero, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin sa vlog na to. Thank you talaga. And, sa pasensya, sa pagkaantay na napakatagal ko mag-upload. Oo, diba? Pero pag nag-upload naman ako, tignan yun, napakahaba. Kasi ang dami kong satsat, ang dami kong kwento. Oo. So, ayun lang guys. Maraming salamat ulit. Abangan nyo yung vlog ko sa Jeju. And, aanin ko na kayo, uunahan ko na lang kayo. Baka magulo yung vlog ko sa Jeju. Pero ang mahalaga may vlog. 'Di ba? May video ko yung mga bagay din na maganda. Kasi nakapunta na ako ng Jeju isang beses. So, hindi ko first time doon. So, carry ko ng mag-video kahit pa paano kasi pangalawang beses ko nang pupuntahan yung Jeju. Nung first time kasi is parang hindi rin ako masyadong as in nakapag-vlog doon. Pero ngayon is tatry ko lang na kahit pa paano is maisama kayo sa pupuntahan namin sa Jeju. So, ayun guys, thank you so much and mag-iingat po kayong lahat. God bless you all. Bye-bye!